Binalikan namin ang bata na natagpuan namin sa gitna ng kagubatan na nagpaluha ng sobra sa amin. Minsan po nagpapagawa doon si Mami Yuli, binibigyan po akong pira. Pag-aakot po ng lupa, tapos tinutulungan ko po kasi po nasakit yung paa niya eh. Sobrang nagpapasalamat po ako sa magulang ko. Sa nandiyan lang po sila. Kung wala na po, paano naman kami magkapatid? Ito si Carlito, ang kanyang bunsong kapatid, na sa murang edad ay napilitan ng magtrabaho para lang makatulong sa pagkain ng kanilang pamilya. Toto'y sabay na lang tayo pag-ahon. Hindi kita muna iwanan. Sa sobrang kahirapan ay nadatnan nga namin sila ngayon na ganito. Ano po ang ulam ninyo? Laho. Mabigyan mo muna ito sa kanya po para makabili ng ulam niya. Nandiyan mo ito. At sinabi din ni Carlito kung anong pakaramdam ng naiiba sa ibang bata. Malungkot dahil walang kalaro. Sinamantala namin ang kagandahan ng panahon ngayon upang mabiyahe ang kanilang lugar dahil nga ito ay may kalayuan mula sa bayan. Mga bayan, ito yung continue ng vlog natin at nandito na po si Carlito. Ang kapatid ni Betcha na vlog natin nung last time. At siya nga ay 11 years old at mag-12 years old. At sa murang edad nga ni Carlito, na sabi ko na ito nung nakaraang vlog ay natututo na si Carlitong magtrabaho, tumulong sa magulang. Ano nga yung ginagawa mo, Carlito? Papalaw po. Nagpapalaw. Ano pa yung ibang alam mong gawin sa niyog bukod sa pagpapalaw? Magbako. Ano ba yung pagpapalaw, yung pagtatanggal lang ng balat? Tapos yung pagbiyak, yung mismong bibiyakin na yung niyog. Yun yung nagagawa mo sa pagtulong mo sa magulang mo. Grabe. Ito bang nung nagpunta kami dito, nagdire-diretso ba pasok mo? Nakapasok po. Nung ano lang po ako, nung isang araw lang po ako hindi nakapasok. Ilang araw kang hindi nakapasok? Isa po. Isang araw? Nagkano ka dun sa pinupuntahan mo? Doon lang po ako wala po ako malibangan dito sa Bundukay. Kasi wala kayong trabaho ngayon? Kasi sabi nga ng papa niya kanina sa vlog natin, wala daw silang trabaho ngayon ni Carlito, yung mag-uuli nga sana, kaso nga lang pasulput-sulput kasi yung ulan, kaya wala sila ngayong trabaho. Kamusta naman ang pagpasok mo na nakaraan? Ayos lang po. Saan ka kumain ng mga nakaraang linggo? Meron lang po, nung binigay po ninyo, kaya po may baon ako. May nabaon ka? Anong baon mo nun? Ano lang po, mga pera po. Pera na ang binabaon mo? Doon na po ako nabili ng pagkain. Doon na sa school mismo? Ano Sa may naman kantin po. Sa may kantin. Magkano ang pagkain doon, Carlito, kapag 10 ganyan? po ang kanin, pwede pong 15, tapos hotdog po 15. Tapos may may libreng sabaw. Yun ang ulam mo lang. Kanin, isang hotdog, tapos sabaw. Opo. Para lang mga iraos ni Carlito yung kanyang pag-aaral. Ganyan yung ginagawa niya. Kumbaga sa pagpasok niya, okay na yun, ganun lang yung kakainin niya. Pero bago ka pumasok, kumakain ka ba dito? Ano lang po na kape, tapos tinapay. Minsan na lang tinapay. Kape lang. Basta mainit ang sikmura. Tapos lalakad ka na dito. Minsan po kasabay ko si mama. Paglakad? Bakit saan pupunta si mama mo kapag ganun? Ano po? Sinasamahan ka? Po, tapos mabili lang po ng pangulam nila papa. Tapos naahon na rin po. Grabe, ang sakripisyo din pala ni mama mo. Ang layo ng labasan kasi dito mga babae, nilalakad lang po nila yan. Kapag bibili sila halimbawa ng bigas, halimbawa kapag bibili sila ng ulam, kailangan pa po nilang lumabas doon sa pinanggalingan namin ni Renz kanina. Ang layo po nung lakarin mga babayan. Pero wala silang choice kasi wala pong tindahan dito, wala masyadong bahay dito. Halos sila lang talaga nandito. Ibig sabihin kahapon ka pa pala nandoon sa pinuntahan mo. Opo. Mga anong oras ka pa nandoon? Tanghali, hapon? Umaga? Tanghali po dahil nagbaba na sila mama. Nagbaba? Okay. Sumabay ka nung bumaba sila mama mo, tapos nagpaiwan ka na doon. Bakit close mo yung nandoon? Kumbaga okay ka sa kanila? Mabait naman po yung nandun eh. Mabait? Bakit gusto mo minsan nandoon ka lang? Kumbaga bukod sa wala dito masyadong ginagawa, ano pa yung ibang rason mo bakit nakapunta ka doon? Minsan po nagpapagawa doon si Mami Yuli, binibigyan po akong pira. May pinapagawa? Kagaya ng? Pag-aakot po ng lupa, tapos tinutulungan ko po kasi po nasakit yung paa niya eh. Ano ginagawa mo sa paa niya? Hinihilot-hilot mo, ganun? O tinutulungan mo sa gawain? Yung paghuhugas po, tapos yung
ano yung pagbibili. Ikaw na ang gumagawa nun. Mm. Tapos, kumbaga, aabutan ka naman niya. Kahit pa paano, bibigyan ka ng pera, kahit pa paano, ganun. Mm. Ano ginagawa mo naman sa pera na yun? Binibili ko po ng pagkain. Ay, talaga. Kumbaga, ginagawa siguro ni Carlito yung pagpunta doon sa pinanggalingan niya ngayon kapag walang pasok. Tama ba ako? Kapag wala siyang pasok, nandoon siya para in case nga naman na maiuuto sa kanya, may posibilidad na may kitaan siya. Pwedeng idagdag niya sa baon, pwedeng ipangkain niya, bilhin niya ng pagkain, di ba? Carlito, may tanong ako sa'yo. Kung minsan, di ba natanong ko kay ate mo, si ate mo kasi nakausap ko nung nakaraan, hindi ikaw ay ikaw naman, Carlito, sa school mo, minsan kapag pumapasok ka talaga na walang wala, papaano kapag nagbe-break time ang mga kaklase mo, anong ginagawa mo? Ano po, naalam po, nandun po sa may kantin, nakaupo. Sumasama ka pa rin sa kantin, kahit na hindi ka naman kakain, ganun. Ang grabe. Pero hindi ka naman nainggit sa kanila. Hindi po, Pero sa school, wala naman nambubuli sa'yo. wala po. Wala naman. Kumusta ang mga grades mo, Carlito? Ayos lang naman po. May bagsak ba? Wala naman. May po, siguro ko po na 79, tapos line of 8. Line of 8 na, pero may 79. Anong subject yun? English po, tapos science. Dahil minsan kasi nakaka-absent ka. Yun yung rason nun. Pero kung siguro ko sa sinabi niyang dadalawa line of 7 at 79, siguro kung yung mga subject na yun hindi na-absent ni Carlito dahil sa sitwasyon ng buhay nila dito, mas matataas pa yung grado na makukuha ni Carlito, di ba? Anong pinagkaiba sa pakiramdam mo na pumapasok ka na lang ngayon ng ikaw mag-isa na dati kasama mo yung ate mo? Naninibago ka ba? Nabago. Dahil dati po may kasabay, ngayon wala. Bagay napasok. Dati kahit na maputik dito, masaya kayo ni ate mo kapag pumapasok? Opo. Ngayon, madalas wala akong kasabay. Nagkakaroon ka lang sabi mo ng kasabay kapag nandoon ka na sa may kurahaw, di ba? Ang lapit na nun sa papasukan. Pero itong malayo na ito papalabas, wala kang kasama kadalasan. Mm. Kapag hapon naman, kapag hindi ka nasusundo, sino naman ang nakakasabay mo papasok dito? Pauwi dito sa bahay nyo. Bagay nababa po si mama po ang kasabay ko. Pero kung hindi, may time ba na hindi siya nakakasabay mo kapag umuwi ka dito o laging kasabay mo siya? Minsan po minsan lang po nababa si mama eh. Di ibig sabihin, kung minsan na umuwi ka dito, wala ka pa rin kasabay. Mm. Ay, ganun. Yung iba po, naulan ng kalabaw, kaya po may nakakasabay ako. Yung mga may trabaho dito sa bukid, dito sa bundok, na nag-aano ng kalabaw, doon yun na nakakasabay mo. Kilala ka naman nila. Opo. Grabe. Ikaw ba marunong ka magmaneho ng kalabaw? O maniobra? Opo. Ikaw ba marunong ka din? Saan ka natuto? Kay papa po. Ibig sabihin, kaya mo ding pastol ng kalabaw. Nasubukan mo na. Opo. Nung nag-ahon po kami ng bundok, nung po sa yung pinuntahan po nung nakaraan ni papa. Ikaw ang nagmanobra. Alam nyo, kapag yung mga bata na laki sa ganito, kumbaga yung mga bagay na hindi pa dapat nila natututunan, ginagawa na nila kasi nga wala silang choice, kailangan nilang tulungan yung parents nila sa ganun gawain, kaya kailangan nilang alamin yung mga bagay-bagay na ganun, kagaya ni Carlito, diba? Pero Carlito, kailan yung huli na na nagpalaw ka ng niyog? Kailan? Natatandaan mo pa ba? Kailan kayo huli nagpalaw? Bukod dun sa pagbisita namin sa dito na may ginagawa ka ng panggata, yung talagang pang trabaho talaga ninyo. Limot ka na rin po eh. Matagal-tagal na ibig sabihin na wala kayong trabaho sa ganun. Ang tagal-tagalin na rin po. Kapag- Dahil di po ako sinasama ni papa eh. Bakit daw? Nag-uulan po. Gusto niya Dahil siya na lang. nabaha po dun sa anay, dinadaanan. Kaya gusto niya siya na lang. Yung nga naman, kasi yung safety ng bata, iniisip din ng tatay niya sigurado. Kaya hindi na sinasama. Kapag ka, Carlito, yung nagpapalaw ka, may binibigay din sa'yo kapag katapos ang trabaho? Si papa po nabigay. Binibigyan ka ni papa mo. Doon sa kinikita niya, binabahagian ka na lang niya, ganon.
O ano naman ginagawa mo dun? Hmm? Ano naman ang ginagawa mo sa pera na binibigay sa'yo? Pinapambaon ko po. Yun ang pinambabaon mo. Ang galing ano. Pero kung sa iba-iba pong mga kabataan ngayon, hindi naman sa ano. Yung iba dyan kapag nabigyan ng magulang ng pera, instead na ilaan sa halimbawa, yung iba kasing bata, may bayarin sa school na hindi naman kalakihan. Kapag meron sila, yun ang ibabayad nila. Yung iba naman po, kapag nabigyan ng magulang, talagang ubusin nila yan sa mga bagay-bagay na, alam nyo yun, yung talagang hindi naman kailangan, pero doon nila gagasusin kasi nga, bigay lang naman yun, hindi naman nila pinaghirapan, di ba? Pero yun nga, yung mga gantong nakakaranas ng gantong sitwasyon, alam na nila pahalagahan po yung pera sa murang edad. Kasi nga, yung kagaya niyan, imbis na bibili niya na kung anong gusto niya, halimbawa pagkain, chichirya, ganyan, candies, ibabaon niya na lang. Okay. So, ngayon kasi hindi na namin sinama si ate mo. Pero, ikaw ba, Carlito, namimiss mo din si ate mo? Kasi wala ka din ditong kakulitan sa bahay niyo, no? Opo. Anong pakiramdam na ikaw na lang yung anak na nandito? Malungkot. Dahil walang kalaro minsan. Hindi ka gaya nung dito sa ate mo, no? Opo. Ibang-iba. Ikaw ba open ka ba sa mga magulang mo? Kumbaga nagkikwento ko ba sa kanila kung may problema ka, kung may ganyan, o hindi? Minsan po nakwento, minsan hindi. Minsan kinikip mo na lang. Ganyan talaga yung lalaki. Minsan may mga problema ka, mas pipiliin mo na lang na sarilinin, di ba? Kaysa ibahagi mo sa magulang mo. Kung alam mo lalo na, kung alam mo maaapektuhan sila, sa sarilinin mo na lang talaga minsan. Nagtanghalian na ba kayo? Hindi ko alam kung may tanghalian dyan. Ha? Nay, may tanghalian na ba kayo, Nay? Nagluluto pa lang. Nabanggit sa akin kanina ni Carlito na kung minsan pala, kapag halimbawa may bibilhin kang pagkain, sumasabay ka na sa kanya sa pagpasok. Diba, luluto ka ng tanghalian, sumasabay ka na sa kanya. Nay, buti na nakakaya mo na mag-uli-uli dito na sa kalayuan na ganyan. Sanay na po ako. Pauli-uli. Nakasanayan mo na. Opo. Bakit bakit hindi kayo kung minsan pag nagkaroon kayo, bakit hindi nyo ginagawa yung parang bibili na kayo ng pang ilang araw tapos i-stock nyo na dito? Oo, ginagawa ko na po yun. Ginagawa mo naman yun. Opo. Ginagawa ko na, sinasangkap ko na po dyan sa bahay. Kasi nga layo, Po. kung naubusan, talaga mapipilitan ka lang talaga magpunta doon. Diyan po, pag wala, inahatid ko na lang po yung anak ko. Sa baba. Ganun. Ngayon po ba, nanay, nadat na naman namin dito si tatay. Ibig sabihin ba ngayon wala siyang trabaho ngayong Wala na araw po. na ito? Paano po ba ang kitaan nanay ni tatay sa ginagawa niyang trabaho? Lingguhan, arawan? Pag arawan po man, may naman po 500 po isang araw. Kapag may trabaho, Opo. paano kapag ganitong wala? Wala ho. Di mawala po siyang naman po sinasamahan. Pag mayroon nag-alok yun, nasama po. Pag wala po. Dito lang talaga. Po. Yun lang yung problema. Yung nga yung kinikwento ko kay nanay na magandang tumira sa ganito basta meron ka talagang stable na trabaho. Yung parang hindi nababakante, ganyan. Talagang everyday meron kang gagawin na pagkakakitaan, di ba? So yun lang yung dito sa kanila. Buti hindi pa kayo na kinausap nitong may-ari ng bahay ulit. Di pa po, baka dumating na po yun. Sabi marating na po ngayon, mainit-init na po, maahon na po dito. Kaahon daw dito. Opo. Para kausapin kayo, Yung sabi po nung dyan ay, ni Ate Maylin. Paano na kung biglaan, magdesisyon silang palisin kayo, paano na? Wala na po kung saan. Kayo po ba na hindi kayo minsan naggawa ng plano na makatira kayo doon sa malapit sa school? Wala po ba kayo doon pwedeng malipatan? Ganap man po, wala man po. Malipatan dun. Di ba nandun po yung mga kamag-anakan nyo halos? Di man po ako. Wala bang nag-offer sa inyo na dito na lang kayo? Di man po. Di man po nagaan sa amin.
Kasi ang layo nyo kasi dito, Nay. Kumbaga, kung paalisin lang din kayo at magkakaroon kayo ng tahanan, sana doon na lang kayo sa mas malapit. Kaso ang iniisip ko doon, yung trabaho ni tatay, ano? Pero pwede naman si tatay na lang yung kahit paano mag-sacrifice na papunta naman dito. Mas at least yung bata na nag-aaral lang doon lang sa malapit. May iwasan yung pag-absent niya. Kaya nga po, yung sabi ko, maganda yung malapit kawit sa school yung bata ko, aaw-aaw naman po. Kaya nga po ay. Kaya naawa po ako sa aking anak. Sabi ko, sulon-sulon na naman. Minsan sinusundo ko na lang po. Pagkahapon na. Nung karampo sabi ko, Tutoy, sabay na lang tayo pag-ahon. Hindi kita muna iwanan. Sabi ko, mali. Sabi ko sa asawa ko, hintayin ko na lang si Tutoy. Bahala ka niya, sabi ng asawa ko. Ikaw, naman sabi ko, gabi naman yung maahon si Tutoy. Lalayo man school. Kaya nga po ay. Kasi alam nyo na ngayon, lalo na ngayon, napakadelikado ngayon. May mga umiikot na naman dito sa atin na nangunguha ng bata. Meron nga po. Alam nyo yun, nabalitaan nyo yun. Kaya Carlito, ikaw mag-iingat ka ha sa paglabas-labas mo ng school. Kapag uuwi ka dito, kung makikita kang kahina-hinala o hindi pamilyar sa'yo na pumapasok dito, takbo ka na kaagad. Ano? Hingi ka na kaagad ng kumbaga ipaalam mo na agad sa tao. Okay, lapit ka sa mga tao na kakilala mo, ha? Para safe ka din. No, kasi yung mga yan, wala pong pinipili yan. Kaya kailangan safe din yung mga anak natin. Ikaw naman, nanay, nadatnang ka namin na nandoon ka. Sabi mo nga kanina, yung niyog na na kinukuha mo para may benta, nakakuha ka po. Meron man po, naayang buko po. Ilan po yan nakuha nyo, nay? Mahigit po na yun, 25 po, buo. 25 piraso? Ano yun, pinapulot nyo lang o sinusungkit? Di po, pulot lang po yun, laglag po. Wow, tapos yun na yung nyug yun, siguradong nyug talaga yun. Oh. Tapos yan, anong gagawin nyo? Babalatan pa? Balat na po, ay nabuntan ko po ng itak. Ikaw na rin nagbabalat? Tapos paano pagdadalhin na doon sa bibentahan? Si tatay na? Hindi po, may yung nagsusundo, naakit po ditong sasakyan. Siyang kumukuha? Opo. Ganun. Magkano naman ang benta na sa isang niyog? Ang niyog pong kilo po ay, 13 na po ang kilo. 13 pesos ang kilo? Mga ilang piraso kasi isang kilo? Siguro mga 2 piraso po yun. Okay, mga 2 piraso isang kilo. Pero ang mura naman. 13. No? Isamantalang ang niyog, kung bibili mo sa tindahan sa bayan, ang mahal-mahal. 50. Matapos dito 13, 2 piraso. Hindi kaya na kayo ay napapagod lang dyan sa ganyan? O baka kailangan medyo taas-taasan nyo naman? Hindi naman po. Sanay na po. Okay, kaya nga lang, sayang din yung pagkakataon naman na mas malaki-laki sana yung kikitain nyo. Kumpara ganun na 13 pesos, 2 piraso. Pagod din kaya maghakot. Siya po nagkuha, asawa ko. Na si tatay. Opo, sabi ko pa kuha mo yun. Ikaw lang ang nag-ipon. Opo, siya ang kumuha. Kasi alanganin sa'yo magbuhat. No, may problema ka sa likod. Siya ba nagkukuha? Pag sabi ko pa kunin mo yun gano'n. Ikaw ba, Carlito, hindi ka nasama kay mama mo kapag ganyan? Minsan po nasama. Ako minsan sumasama ka. O pinapauwi ka doon ni mama mo kanina, kahapon, ng maaga ngayon. Ikaw ba Doon na rin po ako pinatanghalian ni Mami Yuli eh. doon ka na rin binakain. Ibig sabihin, nagtanghalian ka na ngayon. Opo. Pero ikaw ba, Carlito, ngayong araw ba may pinagawa ba sa'yo kahapon na kahit pa paano binigyan ka ngayon o wala ka kahapon pinagawa sa'yo? Maghapon po, meron naman. Ngayon po ay yung may mga wala ngayon doon si Mami Yuli, nasa plaza po. May bibinyagan po baga. Okay. Na mga So, ibig sabihin, umalis ka doon na wala na siya? po. Okay. So, ibig sabihin, alam ko ng sagot, wala sa'yo, wala kang kahit papaano na ibigay sa'yo. Wala Pinapapunta nga po sana ako doon sa plaza. Para? Magdala po daw ng pagkain. Para may po ay. Pinapapunta ka doon kasi pinapadala ka dito sa inyo ng pagkain? Po. Bait din naman ng lola na yun. No? Ng lola mo, ng tinuturing mong lola. Pinapunta siya daw sa plaza kasi may birthday yata. Andun yung lola niya. So, pinapunta siya doon para magkapagdala daw ng pagkain dito sa kanila. Iniisip din ng lola niya itong kahit hindi nila yung kamag-anak, hindi nila kano-ano yun. Pero ganun. O pag minsan,
kapag ka alam mong may trabaho ang mama mo dito, o may gagawin ang mama mo, paalam ka na doon, ano? Mas maganda na tulungan mo na lang si mama mo sa pagmumulot ng niyog para mas marami kayo makuha. Kung dalawa kayo. Para sa ganun, may benta si mama mo ng mas marami-rami kasi 2 piraso, 13 pesos lang. Kasi alam ko yung kabataan ng mga nasa hindi gantong sitwasyon ng lugar. Alam naman natin sila na nai-enjoy nila yung pagkabata. Naglalaro, ganyan. Ikaw kasi Carlito, anong pakaramdam mo na parang iba yung na-experience mo dito sa nararanasan ng ibang mga bata na nandiyan sa sentro? Kasi ikaw dito wala. Unang-una wala kang kapitbahay. Wala ka naman dito makakalaro. Dati po, meron dito kalaro po dito. Nakatira po dyan sa may bahay na Pero ngayon, wala na po. Nagpunta na po yung Vincent. anong pakaramdam na ikaw ganito yung sitwasyon mo pero sila nandun nag-i-enjoy naglalaro yung mga bata dun? Ayos lang man po yun dahil nababa rin po ako tapos nalaro dun. Doon. Nakipaglaro po sa kanila. Kaya din siguro ito si Carlito minsan napipilita magbaba doon, ano? Kasi siyempre pagkabata hindi naman kasi puro trabaho kasi si Carlito nga tumutulong sa magulang. Hindi naman pwedeng laging ganun. Kailangan pa rin ng bata na nakakapaglaro, di ba? Ma-enjoy niya yung pagkabata niya. Nay, kayo po ba may tanghalian na? Ayun, sisain po yung isa. Ano po ang ulam ninyo? Laho. Wala kayong ulam? Ay, pababain niyo po si tatay at magbili ng ulam. Anong oras na din kasi? Mag-1, ayun kita niyo ba? Mag-1 PM na din. So, di pa sila nagtatanghalian kasi wala pa daw pang ulam. So, naibigay mo muna kay tatay para makabili na po siya. Ha? At pupunta pa yata na sentro. Magbigay mo muna ito sa kanya po para makabili ng ulam niya. Sige na po, asikaso po kayo. Mabuti si Carlito, nagtanghalian na to. Pero si mag-asawa hindi pa. Siguro kasi dito ba? Nasaan ang mga tanim-tanim dito ng ninyong gulay? Saan banda? Dito po dati yung talbos kanggos. Saan banda? Dito? Yung paligid. Ay, itong palibot na ito. May mga gulay dati. Tapos puro tapos yung yung binako po yan dati ng saging ay. Ah, binako. Dahil inayos po ba ganyan. Ah, Maliit pa po yan dati ay. Okay, binako kaya nawala yung mga tanim-tanim niyo dati. Mm. Ibig sabihin ngayon wala na kayo nakukunan ng gulay dito? Meron naman po. Kagaya ng Lubi-lubi po. Tapos langka. Langka, gabi. Meron. Meron din. Ba't ngayon di sila nagluto? Ano, sawa na? O ano? Ba't di kayo ngayon nagluto? Nawa na din po sa mga gulay-gulay po. Ah, naumay na din. Okay, pero kaysa naman wala. Ano, pag araw-araw pong maggulay, na yung tiyan namin, palagi kumukulo pag araw-araw pong gulay. Sa tiyan namin. Ah, kasi ang luto nun, puro gata. Opo. Ah, okay. Kasi nasa Bicol tayo. O nga naman, isip kayo ng iba namang gisa-gisa, ganyan. Mga gulay na pwedeng panggisa. Kasi nga naman, yung mga gulay nila, puro panggata yung luto. Langka, gata. Gabi, gata. Diba? Talbos ang kamuting kahoy, gata. Oh, puro gata yung luto. Kaya ganun. Ang luto nila, ganyan. Kaya sumasakit din siya nila kapag laging ganun. Hindi ko alam kasi kung may pwedeng gisa ba na Ang mga alam ko lang naman na ginigisa na ulam, kagaya ng mga repolyo, ganyan, di ba? Pero yung mga langka kasi hindi naman yata pwedeng igisa yan. Talagang gata talaga, di ba? Dito sa Bicol, ewan ko kung naka-experience kayo ng gabi na ginisa. O, di ba? Hindi pa. Langka na ginisa. Talbos ng kamuting kahoy na ginisa. Lahat yan, gata talaga. Tawag yung langka po, minsan inaadobo. Ah, adobong langka. O, ba't ganun din yung ginagawa? Para hindi puro gata. Do, minsan nag-aadobo ako, minsan nakakaumay din po. Ah, okay. Wala, ganyan talaga dito sa bukid eh. Kaya kailangan mo talaga dito, sabi ko nga kagaya na sabi ko kanina, kailangan mo dito kapag nasa ganitong sitwasyon ka ay meron kang regular na pinagkukunan para pwede kang bumili ng isda, lalaho ka mo ng gulay. Kung medyo nagsasawa ka na sa gulay na araw-araw, bili kang isda, laho ka mong gulay, bili kang karne, laho ka mong gulay, ganun. Kaya kailangan pa din talaga, sabi ko sa ganitong sitwasyon ng income, di ba? Okay, so si tatay, sa labas pa yan bibili si tatay. Ano tay? Iwanan ko muna po kayo. Sige na po tay. Mag-ingat po kayo at madulas ang kalsada. Layo ng bilihan ninyo. Sanay po ako sa motor. Dating nag-scrap po ako ay. Dati kayong Scrap. scrap. Ulang-ulang. Babakal. Ah, okay, yung nagbabakal. Bote na yun. Yung parang kalakal.
Nangangalakal. Tabi. Sanay sa motor. Sige tayo, mag-ingat kayo. Pali si tatay. Anong oras na oh? Hindi pa silang tatanghalian mag-alauna ng mga bayan. Tanghali na po kami nakakain. Siguro mga alas 9 na po. Sabi nito. Kumakain kayo ng almusalan, halos alas 9 na ganyan. Opo. Sabi na. Kaya hindi pa kayo gantong oras, hindi pa kayo gutom. Ay ganyan po kami. Kami lang mag-asawa. Kami ang ganyan. Ay, papa, kain na lang tayo. Punahan na tanghalian na ito. Sabi, grabe ko naman ay niya. Pinapagutom mo niya ako. Ay, mekanik pa man niya, sabi ko. Paano bukas may trabaho na si tatay? Wala pa rin. Mapunta po yun doon. Mauling daw po siya ng bao. O kasi sana, ganito yung panahon. Para Eh, makapag-uling siya, ano? hindi man po sa amin doon yung sa may-ari yung kinupura niya. Ay, Anong ginagawa niya dun sa inuuling, Nay? ginagatungan po niya. Hindi, ibig sabihin ko anong ginagawa niya? Binibenta? Pangbenta o pang sarili? Pansarili po yun na may-ari. Oh. Pero binibili sa kanya. Hindi po. Sa kanya po yun. Pinapagatong lang sa kanya lang po. Binibilan lang po kami. Panggatong din. Hindi siya binabayaran dun? Hindi po. Hindi po siya binabayaran. Walang binibigay kahit magkano? Hindi po. Eh, grabe naman. O kasama sa trabaho niya yun? Kasama po siya. Hindi, ibig sabihin ko kasama sa trabaho niya talaga. Kung baga bayad yun kapag nagbayad ng sweldo sa kanya, Oo. kasama yun sa trabaho niya. Okay. Kala ko naman ginagawa niya yun nung wala talagang as in kapalit para dun sa amo kasi unfair naman. Kung panggatong lang din, ang dami nilang kahoy dito nakita ko kanina. Oh. Hindi nila kailangan ng ano. Di ba, Nay? Hindi nila masyadong kailangan ng ganun kasi ang dami naman nilang kahoy dyan ng panggatong. Ang kailangan nila ay pera, di ba? Para may pangbili-bili din naman sila. Okay, Carlito, sige, ganito ha. Pagsipagan mo yung pag-aaral mo ha. Yung bibis lang po yan, hindi nakapas. Wala daw pasok po, 2 araw. Suspended. Po. Oo, nung So, diretso, suspended. pag punta niyo po nung Sabado, tuloy-tuloy mapasok po niyan. Tuloy-tuloy naman. Binigyan ko po ba? Ay ko, ayan, bahala ka na niya yung pera na yan, sabi ko. Nag-orderan ko naman po masinis. Wala na daw po siyang sinilas. Marating naman na yung order ko sinilas. Na ikaw, bilang ina ni Carlito, alam ko nakakita ka din naman minsan ng mga bata dyan na parang iba yung nararanasan nila kagaya ng nararanasan ni Carlito dito sa inyo. Ano nararamdaman mo minsan kapag nakakita ka ng ibang bata dyan tapos ano? Parang ako, naingit man po ako. Siyempre, aral po yung ibang bata po. Sabi ko yung anak ko, hindi nag-aaral mabuti. Dahil sa kakulangan. Po. Minsan nag-iiyak na lang po ako. Kaya buti yung mga magulang mo. Pinapaaral maayos yung mga anak. Kumbaga mayroon silang talagang pinagkukunan. Ano? Po. Pero kayo, nakikita ko ginagawa nyo naman lahat, di ba, Nay? Kaso nga lang kapos at kapos pa rin talaga. Gusto ko nga po magtinda-tinda mga uli nga po ay. Ano sana yung gusto nyo itinda-tinda? Matinda po ako mga ano po dyan sa tindahan. Yung mga ihaw-ihaw. Gusto ko na naman bumalik uli po. Saan naman ang pwesto mo? May pisto po ako doon kay Tita Maylin sa tiyahin ko po. Ano yung sarili mo o pinapatinda sa'yo? Hindi, bang sarili ko sana po. Wala na. Pero dati, nakikitinda ka lang. Opo. Kumbaga gusto mo, sana naman, kahit pa paano, magkaroon ka ng sarili. Opo, yun ang sabi ko nga po sa asawa ko. Parang gusto ko magsariling sikap na luto-luto. Sabi ng asawa, wala man tayong agong sa iyo, pambigay sa iyo. At kulang din naman pambili natin. Sabi po sa akin, ay ko bahala na yun sa atin, sabi ko. Kakatulong din niya sa atin. Basta na ano lang, mag-pray lang kayo palagi, ha? Carlito, ikaw ba nagdadasal ka o hindi? Nagdadasal po. Nasimba po ako dyan sa may malapit po, sa harapan po ng mulihan. Dadaan ng araw? Linggo? Sabado. O ngayon, Sabado. Maba po yan, masimba na naman po yan. Kailan? Anong oras ba ang ano niya? Alauna nga po sana ang simba daw sana ngayon. Sisimba ka sana? Ano oras naman Ay, okay lang, di bawi ka na lang sa next Saturday kasi halos mag-alauna na, abala na natin si Carlito. Dapat pala ngayon Saturday, sisimba siya. Wala pa namang alauna pero lilate na din naman siya mag-asikaso pa. Bawi ka na lang next Saturday. Natuwa naman ako at ikaw pala yung nagsisimba. Ano? Maganda yon na kahit pa paano may communication ka kay God, ha? Huwag niyong wawalain yon kasi importante yon. Siya yung sasagot sa lahat ng kahilingan natin, walang iba, no? Ikaw ba, Carlito, ano sana yung gusto mo sa ate mo? Since kayo na lang naman dalawa yung nandito, every week ba gusto mo nakikita mo rin siya nakakasama o ano? O sanay ka na din na ganito? Sanay na rin naman po. Ayos lang po kahit nandun siya. Napunta rin naman po kami dun, tapos nabisita rin po siya dito.
sino mas madalas nabisita? Ikaw o siya dito? Minsan po kami, napunta po kami bayan eh. Minsan. Dahil binibisita po siya, kagaya, ano po, gaya po kagapon, may nagpaayos, nagpalabit po kay Papa. Nang? Ang pagpaayos po ng power saw. Tapos, sumama ka? Hindi. Eh, hindi po ako nakasama at wala namang... Pero si Papa mo nagbisita? Oh, kay ate. nagbisita. Binisita si ate mo doon. Alam mo ba si ate mo lungkot na lungkot nga siya nung nakaraan kasi nga sabi niya iniisip ko kasi kuya yung kapatid ko. Sabi niya dati kasi kahit pa paano nasasamahan ko siya. Magkasama kami, magkasabay kaming pumapasok, magkasama kaming lumalakad sa putikan. Pero ngayon kasi naawa ko sa niya kasi nga naisip daw niya na sulo-sulo mo na lang ginagawa yung dating ginagawa niya. Kaya sabi ko ito si Betcha kumbaga mahal na mahal niya si Carlito kahit na kapatid niya lang si Carlito ay sa ina. Di ba tama ko? Sa iyo lang kasi iba yung papa niya, di ba? Iniwan siya ng papa niya. Kahit na ganun Carlito, alam mo, mahal na mahal ka ng ate mo. Kaya sana paglaki mo, kapag mayroon ka ng trabaho, kahit pa paano huwag mo sanang kalimutan yung ate mo, ha? Kahit dumating man sa punto na may sarili ka ng pamilya, huwag mo kakalimutan yung ate mo. Kasi yung ate mo, mahal na mahal ka niya. Kung di mo siguro alam, di ko alam kung alam mo o hindi mo alam. Pero sinasabi ko sa'yo, mahal na mahal ka ng ate mo. Ha? Kaya magsikap kang mabuti sa pag-aaral mo. Ha? Ayusin mo ang pag-aaral mo. Ha? May baong ka ba para sa Lunes? O nagastos nyo na kasi may pang-araw-araw din naman kayong pangailangan. Nabili ko may utang po ako, nabayaran ko na din po. Galing naman. Sabi ko, salamat tayo tutuyo na tayo ni Marcos na nakabayad tayo ng utang. At may nabalitaan ako kay ate mo, pinapanood mo pala ako dati? Ha? Totoo? Sabi ni Betcha kasi pinapanood po kayo niyan talaga dati pa Kuya Marcos. Kaya sabi ko nga nung pagdating nga doon namin dito, hindi daw yata inaasahan ni Carlito yun nung unang bisita natin. Okay Carlito, bigyan kita ng pangbaon-baon mo, ha? Diyan mo ito. Ibigay mo kay mama mo at budgetin mo kahit paano sa pagpasok, ha? Para na sa ganun ay kahit paano ay may nagagamit ka, ha? Basta request ko lang sa'yo ay tulungan mo yung magulang mo dito, ha? Kasi ikaw na lang yung asahan nila si mama mo may sakit. Tapos ang focus mo pa rin nasa pag-aaral, ha? Hindi doon sa pagtatrabaho, ha? Kasi mas malaking kikitain mo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Okay pa tayo? Ayusin mo pag-aaral mo, ha? Sige. At mga kabayan, ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng nanood din sa vlog natin, sa Facebook, sa YouTube natin, sa kwento ng buhay ng magkapatid na Betcha tsaka po ni Carlito. At baka sa susunod kapag walang pasok ulit si Carlito, baka madat na natin siya na may trabaho ulit. Makikita nyo kung paano niya ginagawa yung trabaho na itinutulong niya doon sa papa niya. Ngayon lang kasi wala silang trabaho kasi nga dahil sa panahon na pasulpot-sulpot na pagulan. Pero mali natin susunod, makita nyo yung ginagawa niyang sakripisyo din, di ba? Carlito? Okay, so wala na ba kayong gusto sabihin sa mga manonood nyo? Wala na ba kayong... Maraming po salamat po sa inyo na tinulungan niyo po kami na nakabot po kayo dito sa aming bundok. Okay. Ito lang po. Okay na. Wala po naman kami naman sa abot ng mga kaya namin, lagi nga namin sinasabi, yun ang gagawin namin. Sa abot lang ng kaya namin. Pero naniniwala naman ako na si God ay mabuti sa atin kung mabuti rin tayo bilang tao. Magiging mabuti din siya sa atin at siya yung gagawa ng paraan para tayo ay kumbaga ay magkaroon ng mga pagpapala. Diba? Kaya maging mabuti, piliin lang natin maging mabuti sa kapwa-tao natin, ha? Kung yung ikaw ay may mga sama ng loob sa iyong mga kapatid, patawarin mo sila, Mas gagaan kasi po ang buhay ninyo kapag wala kang binibitbit na sama ng loob. Totoo yan ha? Legit po yan, subok na subok po yan. Huwag kayong magdala sa dibdib nyo ng bigat ng sama ng loob sa inyong mga kapatid, lalo't kamag-anak nyo. Patawarin mo sila. Kung sila man ay meron sa iyo, bahala na, Basta't ikaw, pinatawad mo na sila kung ano man nangyari noon sa inyo. Tapos, huwag ka na magtanim ng sama ng loob. Gagaan ang buhay ninyo kapag ganun. Mabigat kasi sa buhay yun. Totoo yun. Siya nga po.
Totoo yun. Mabigat sa buhay ang may sama ng loob sa yung mga binibitbit na sama ng loob sa yung mga kamag-anak. Lalo't kapatid. Dapat kayo ang nagdadamayan nga dito. Malay mo naman, maisip din nila na may pagkakamali din sila, ganyan. Humingi din ng pasensya sa'yo. Malay natin. Sa akin lang po, okay lang po na lumapit pala sa akin. Ay kapatid ko baga po Opo. sila. Kung pumunta sila sa'yo at makipag-usap, mas maganda, ano, Nay? Opo, Yun ang maganda. Yun po ang katirang po sa kanila. Kung pumunta kayo sa akin, okay lang, ano? Bakit aawain ko kung nagpunta sila dito? Ay, mahal ko po ang mga kapatid ko. Opo, Nay. At kung minsan, Nay, kung talagang medyo matigas-tigas yung puso nila, kapag may malakas-lakas ang loob mo, kung mabigyan ka ng lakas ng loob, ikaw na pumunta sa kanila, ano? Mga kapatid ko, mag-usap tayo, diba? Kasi magkakapatid tayo, di tayo dapat nag-aaway-aaway. Tayo dapat na nagtutulungan. Basta't ako kung ano man nagawa ko sa inyo, pasensya na. Kung ano man nagawa niyo sa akin, pinapatawad ko na kayo. Ilang naman, ano, Nay? Tapos na yun. Maganda na yun sa pakaramdam. Siya nga po. Kapag umabot kayo sa ganung punto. Ikaw, Carlito, huwag ka na may pag-away sa school, ha? Kaibiganin mo kung ikaw ang binubuli nila, okay lang. Salamat ulit sa nanood ditong vlog na to. Pasensya na, nakat ulit yung video natin, namatay yung camera ulit. So, basta sana kahit ganito yung vlog namin, paputol-putol sana. Unawain nyo na lang muna sa ngayon. Ano? At salamat ulit sa mga nanood ng vlog na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. At i-click yung notification bell para update kayo palagi sa mga video natin, everyday, sa mga mission natin. Ngayong araw, tapos na kami ditong mag-vlog kina Carlito. At mamaya-maya lang, pupunta naman tayo sa iba na mission natin ngayong araw. Salamat ulit. Huwag nyo kalimutan suportahan din Commander ni Marcos, Rans TV, cameraman natin at pinsan ko, Marcos TV Channel, ang inyong lingkod. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan na was araw-araw. God bless po.